Ay, magandang umaga po. You are on fmglobaltv.com, our online TV in New York and the tri-state area. Now, paano po kayong nagsimula? Ito po si Mr. Carlitos. Carlito Pisaras. Pisaras, okay. So, how did you get started with this sanctuary? Kailan po ito nagsimula? I started taking care with the tertiary when I was 12 years old. Yes, 1966. 1966, okay. So, bakit po, anong nag-inspire sa inyo? Kasi, yung mga tarsier, at the time, marami pa, pero gusto ko lang na mag-alaga. Kasi mahilig ako sa mga hayop. Palagi akong kasama sa tatay ko na mga hunting. Kasi ang tatay ko ay taxidermist. Taxidermist, ibig po sabihin yung mag-stop ng mga staff niya yung mga tarsiers. At saka iba-ibang klaseng hayop, mga ibon. So, meron pa ba kayong mga naitabi ng tarsiers na yon na ginawa ng father niyo? Sa ngayon wala na kasi hindi na kami nag-stop ng tarsier kasi endangered na talaga. Okay. Mga ilang tarsiers po ang meron dito sa... Actually, nag-start ako dito, itong foundation, 1996 na. Kasi may mga tao na pumunta sa akin, mga businessman, na magtayo kami ng foundation. So, ang ginawa ko, ako yung naghanap ng lugar na tayuan ng foundation. So, ito yung nakita ko kasi potential ito sa mga tarsier. Gano'ng kalaki po ito? Itong area namin, 8.4 hectares. 8.4 hectares? Yung nang-umpisa ako sa 1996, yung mga tarsier, kunti lang, less than 10 lang noon. Ngayon po, ilan ang tarsier? Sa ngayon, may mga more or less 100 na tayo. Ganun. Slowly increasing. So, paano po ang rate ng reproduction nila? Gano'ng kadalas? Isang anak sa isang taon lang. Isa-isa lang? Isang baby lang. Sa bawat female yan, ilan yung males nyo rito? Meron mas marami ang female kaysa male. Kasi sa yung nag-captive breeding pa ako noon, wala pa itong foundation. Sa ginawa ko doon sa enclosure ko, may mga apat na babae at saka isang lalaki. Kasi yung isang lalaki makamate sa yung isang season, makamate siya ng 4 or 5 babae. So, yung nabasa namin na bawat isang male, 5 hektarya? 5 hectares ang inikot? Ang isang tarsier maka-occupy ng isang hektarya, male or female. Paano po kung ilang hectares na itong total niyong hawak ngayon? 8.4 hectares lang. Paano po niya napagkasya sila? Di ba? Hindi, okay naman. Okay yung nag-obserba ako nung matagal na inobserbahan ko sila, pwede naman silang maka-occupy ng yung hindi masyadong malaki. As long as ang gubat dense at saka maraming pagkain. Ano po bang kinakain nila? Actually, they are carnivores sila, pero ang preparado nila yung mga insekto. Yung tulad ng mga grasshopper, crickets, beetles, katydids, ganyan. Dito lang po ba sa Bohol ang tarsiers? Hindi. Bohol, Leyte, Samar at saka sa Mindanao. Pero marami din po ba ron sa iba o talagang nandito ang karamihan? Pag malaking area, mas marami pa doon siguro. Meron din bang sanctuary po doon? Wala, ito lang ang sanctuary sa buong Pilipinas. Okay, and is this a government funded or joint venture? No, this is NGO, non-government organization. Meron kayong mga foreign NGOs? Yung sa amin yung yung wala kaming support na NGO sa ngayon. Talagang ang kailangan natin ngayon, makahanap tayo ng mga NGO. Mas maganda yun. Magkano ba yung funding na for you to take care of this? Magkano ang hinahanap ninyong funding?
Siguro, medyo mas malaki kasi gusto namin na palawakan pa yung area natin. Mga Bibili- ilang 100 bil- million ang pinag-usapan sa piso. Siguro ngailangan pa siguro kami ng mga 20, ganyan. 20 million Oo, lang sa pesos. Mm. Yun po ang gastos niyo sa taon-taon? Yung gastos namin, hindi. Yung gastos namin dito sa foundation, mga abot ng mga 3 or 4. Yung maintenance lang namin. Every ano po yun, monthly? Hindi yung sa isang taon, abot yan. Pero yung Ano po yung 3 or 4 ano? 3 or 4 million yan sa isang taon. So yung 20 million, Para malaki lang. nang magagawa nun para Oo, sa inyo. dagdag yun, pangbili sa lupa. Pambili ng lupa. Para palawakin natin itong... At saka yung para sa mga gubat, ano? Kailangan magtanim po ba? Ganun. Hindi na, kailangan lang, i-protect lang natin, walang mamutol. Paano po kayo nagpo-protect ng ng tarsiers? Ang ginawa namin, yung sa 8.4 hectares, bawal yung mamutol ng mga puno. Yan. At saka yung mga predator din, hinahunting namin. Tulad mga ng tao po yan, yung hindi, mga predator. Isa yung tao, yung pusa, yan ang pusa. problema namin dito. Ang una yung tao. Okay. Alright. Palangalaga yung pusa. So, yun ang message natin sa mga NGO, no? Kailangan natin ng maka-raise ng at least 20 million. Malaki na palang magagawa. Oo, laki na yan. Okay. Well, you're on FMTV and we will continue to search for the tarsiers and we will show them. Thank you so much po, Carlitos. Thank Do you you din live po. here? Dito din Oo, kayo? nandito ako. Araw-araw nandito ako. Okay. Sige. Let's go and hunt for the tarsiers. Thank you so Okay. much. Okay, thank you also for